Lahat ng mga nasa tabi nyo, tagi-tagi isa, sasabihin nyo, Brad, sis, magbago na tayo. Purihin natin ang Diyos, purihin natin. Oh, eto naman. Ito naman ang pinakahuli. Ito ang pinakahuli. Sabihin mo, sis, Brad, promise yan, nakaharap si Jesus. Okay. Magsiupo na tayo na. Magsiupo na tayo. Tunay nga na pagpapala na naman itong nararamdaman natin. Nakapasok ng bagong taon. Meron tayong mga dalawang kapatiran na pakilala. Ang papuri ay sa Panginoon Diyos lamang. Ganun pa man, nauwat, kagaya ng mga binitawan natin mga salita ngayon, pangako. Makikita ng dalawang kapatiran natin kung tunay nga na sa pamilya natin ay naaninag ang pagmamahalan. Dahil tunay nga, para silang nag-oobserba sa kasalukuyan, titignan nga nila kung tunay nga bang nasa atin si Kristo. At kung magkakagunon, babalik sila. Dahil mararamdaman nila, narito nga ang Diyos sa atin. Tuwan-tuwa kayo sa lalaki. Kaya nga, nawa naman, mga mahal kong magulang at kapatid, ay huwag natin pabulaanan sa pamamagitan ng mga gawa natin, yung mga pangako natin sa Diyos. Huwag natin pasinungalingan. Halimbawa, sabihin natin, babago na ako. Pero, makikita naman ang pinabubulaanan natin sa pamamagitan natin mga gawa. Kaya, alam ko yan. Alam ko yan. Maging nung kabataan natin, sa eskwelahan, ang bibilis ninyo sumulat ng New Year Resolution. Ang bibilis. Hindi na ako magaganito, hindi na ako magkakating classes, hindi na ako magaganyan. Hindi na ako sasagot sa mother ko ng pabalang. Pag inutusan ako, susunod kaagad ako. Pero tanungin natin ang mga sarili natin nung araw. Natupad ba yun? Purihin natin ang Diyos. Ngayon, kung natatandaan nyo yung sabi rito ni Father Ronnie, alam ko naman natatandaan nyo, kung may pagdinig tayong lahat. Nung araw, pinarating ng Panginoon Diyos sa atin yun sa pamamagitan ng isang pari. Ang sabi niya sa atin, kung natatandaan nyo ba, kung sino ka, nung 7 taong gulang ka, at sa edad mo ngayon, wala ka nang kayang baguhin pa. Mababago mo yun 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, babalik ka ulit. Subalit, kapag si Kristo mismo, ang inangkin mo na nagbago sa sarili mo at magbabago sa sarili mo, magbabago tayong lahat. Natandaan niyo ba yun? Kaya nga lagi sinasabi ni Jesus, makinig daw ang may pandinig. Uunawanin natin yun kasi karamihan, pag may nagsalita ganyan, masyadong mataling haga magsalita si Jesus. Ito mga kapatid, abalang-abala tayo ngayon sa paghahanda at sa palanapit natin na dumating na ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga nila, maging sa Ebanghelyo ni Marcos, nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad sa ibang anyo. So unawain natin ito sa ibang anyo. Paano na pala ngayon? Halimbawa, nangungusap na sa atin ng Panginoon Diyos sa isang matalinghagang pangungusap. Paano natin maunawaan yun? Na Panginoon na pala ang kausap natin, hindi pa natin alam. Maaaring nagkakatawang matanda siya, bata, o anak mo na salita sa iyo, ma, pa, bumangon ka na sa pagkakatulog mo. So, kung uunawain natin mabuti, meron palang mensahe sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Kaya, tuwan-tuwa ako, sa Ebanghelyo natin ngayon,
Ako ang tunay na puno ng ubas, ang sabi ni Jesus sa atin. Alam ko naman na, kagaya nakaugalian ko sabihin dito, hindi na tayo pinanganak kahapon. Dahil ang pinanganak kahapon, alam kong kaya-kaya nyo naman ito, ay isang batang musmus. Yung anak ni Brother Boy, yung pinanganak nung nakaraang linggo, o nakaraang buwan, wala pa siyang malay. Pero tayo matatanda na, bawat pangungusap, nawa, ay mawalawa nating lahat. Amen? Amen! Tuwa-tuwa sa galak si Brother ng ano. Minsan, naglalakad ako dito sa tinatawag na talipapa, dito sa Greece, mga kapatiran natin. Naglalakad ako ron, kasama ko yung mga kapatiran. Kasi, alam niyo naman ang Greece, pinapaligiran ng dagat, di ba? Dagat. May nakakita ako isang banyera, punong-puno ng mga isda, maliliit. Yun ang pinakamura sa lahat. Yung maliliit, meron yung, alam ko, lalo na sa Batangas, sino nasa tabi ng dagat? Ikaw. Yan, alam na alam nyo to ha? Nawa, bago sambitin itong mga sasabihin ko tungkol sa isda, nakakita nyo na itong mga isda to. Napagmasdan ko ron, sa mga isda na maliliit, unang-una sa lahat, meron pala yung isda na isa lang ang mata. Pagkatapos sa kabila, wala na siyang mata. Diretso lang, isa lang ang mata. Nakakita na kayo nun? Maliit. Amen. Meron naman ngayon yung napakalaki ng mata. Napakalaki ng mata. Napakalaki talaga. Ang pangit ng itsura, ang pangit. Dahil ako nga, hanggat maaari, pinipilit kong hindi makapagsalita ng pangit. Pero sa itsura nun, nakita ko, sa talipapa, ang pangit talaga. Meron naman yung malaki ang ulo, napakaliit ng katawan. Ibigyan natin ng kahulugan. Meron naman yung napakalaki ng katawan, napakaliit ng ulo. Tumatawa kayo lahat. Ang mga kapatiran natin sa Greece, nabibigyan ka agad nila ng kahulugan. Ngayon, bago natin bigyan ng kahulugan, ang sabi ni Jesus, nagbigay siya ng talinghaga tungkol sa lambat. Ang paghahari daw ng Diyos ay parang isang lambat na hinagi sa dagat. Ngayon, pagkatapos hinila sa pangpang at pinagbukod-bukod. Yung mga walang kwenta, ang ibig sabihin yung mga pangit, ibubukod, itatapon. At yung mga mabubuti, ibubukod. So yung mga sinabi natin ngayon, ano sa palagay nyo, walang kwenta yun, di ba? Ang papangit, isipin mo, meron ka pa nakitang isda, isa lang ang mata. Bakit nilikha ng Panginoon Diyos yun? Ngayon, tinalinghaga tayo ni Jesus at hinalintulad niya tayo sa pagiging isda. Tayong lahat. Sa ating mga tao ngayon, unahin natin yung isda na iisa lang.